Ang San Miguel Beermen daw ngayon ay kinokonsidera itong makuha ang isa pang bagong point guard. Alam na natin yung balita kay Bearfield, no? Mukhang tinanggi raw ng San Miguel. Nakukunin nila to. At mukhang ang balita ngayon, sa ibang team daw, kukuha ng point guard ng San Miguel. Ang tinitignan daw nila, either to si Evan Nelly or itong si Franyu ng Titan Ultra. Itong si Evan Nelly, alam natin matagal na yan nasa trading block. So, yan ang malamang makuha ng San Miguel Beermen kapag nabigyan ng pagkakataon. Siguro ang pwedeng i-offer ng San Miguel dyan, no, kung hindi si Jeron Teng, baka ibigay nila itong si JM Calma. Mawawala ng big man ng San Miguel pero marami naman silang team na pwedeng pagkunan dyan. For example, si Kate Flores, pwede nilang ma-acquire. Kaya yung Evan Nelly na trade sa tingin ko to San Miguel, malamang isa yun sa aabangan natin na po pwedeng mangyari talaga. Ngayon, kung hindi si Evan Nelly, nandiyan naman si Franyu. Pwedeng kunin ng San Miguel si Franyu at itong si Kate Flores kapalit ni JM Calma at ni Jeron Teng. Kaya maraming posibilidad dito, hindi lang kay Bearfield na nakasentro yung mga trade na gagawin ng San Miguel. Kaya sa tingin ko, makakatulong ito dito kay Coach Leo Austria. Sa bagay, yung balita na si Chris Ross daw ay pinagre-retire na ng San Miguel. Mukhang totoo yan dahil 41 na rin to si Chris Ross at kinakailangan na talaga na kumuha ng bagong guards ng SMB. At ito ngang pag-akuha nila kay Nelly o kay Franyu, makakatulong yan dito sa kanilang lineup. As it is, itong SMB busy na dito sa preparations nila para dito sa darating na Governors Cup. Meron silang tune-up game dito sa Terra Firma kung saan tinambakan nila to ng 23 points. At maganda naman daw ang pinakita ng mga bago nilang players na si Jerica Hanmisi, Paulo Hernandez at yung import na si George King. Kaya itong San Miguel Beermen daw ay nagfo-focus na ngayon dito sa gagawin naman nila na trade dito sa Titan or Phoenix. At nababanggit natin itong mga teams ngayon, itong Converge Fiber Xers daw ay tinitignan kung mapapabilis yung paglalaro ni David Defonso dito sa kanilang koponan. Ang alam natin next season pa naka-schedule na maglaro sa PBA si David Defonso, pero marami ang nagtatanong kung mapapaaga ba ito dahil baka kinakailangan na ng tulong dito sa Converge Fiber Xers. Para lakasin daw itong lineup ng Converge at yung pagguha dito kay David Defonso at paglalaro niya sa PBA ang isa dito sa mga nakikita nating hakbang na baka gawin ng management. Depende rin kasi yan kung ano mapag-uusapan nila nung Abra Weavers, yung team nitong si Dave sa MPBL. Ang original na usapan kasi tatapusin muna itong taon na ito bago lumipat si Dave sa Converge. Pero tignan natin baka magkasundo sila at mapaaga ang lipat ni Ildefonso dito sa Converge. Kung sakasakali na lumipat si David Ildefonso sa Converge, siguradong magiging malakas yan para dito sa kanilang lineup. Kilala naman maski nung nasa college pa na mahusay na player itong si David Ildefonso at yan talaga ang dahilan kung bakit siya ngayon ay mapupunta at inaasahan ng marami na magiging isa dito sa mga top teams, mga top players na magagamit nila. Kaya sigurado tayo na hindi magdadalawang isip itong Converge Fiber Xers na gamitin kaagad-agad si David Ildefonso as soon as possible. Bukod dito sa pagkuha kay Ildefonso, kinakailangan din siyempre itong Converge Fiber Xers na tumingin ng iba pang mga talents na po pwede nilang madala para naman maipakita na sila magiging seryoso, na magiging isa sila dito sa mga teams talaga na magko-content sa kampyonato at asahan natin na gagawin niya ng Converge lalo na at sila yung team na tinitignan ng marami na makaka-break nitong monopoly o duopoly ng SMC at MVP group sa mga PBA titles. Pero tignan natin kung yan ay mangyayari talaga dito sa ngayon sa Converge.